Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply for monetization. So, kapag na-reach nyo na yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, that's the time na pwede na kayong makapag-apply for monetization. Tulad nito, na-reach ko na yung subscribers at saka yung watch hours, kaya naka-highlight na yung apply now dito, na clickable na siya. Kasi kung hindi nyo pa na-reach yung subscribers and watch hours, itong apply now na word, hindi yan clickable, hindi pa siya naka-highlight. So kapag na-reach na yun na yung requirements, huwag nyo nang patagalin, mag-apply na kagad kayo for monetization. So, ang pag-apply sa monetization mga ka-blessings ay meron tatlong step. Step 1, step 2. Yung step 3 naman kasi reviewing na yon or checking. So, bali, nagawan ko na to dati ng video mga ka-blessing kung paano mag-apply for monetization, pero yung video kasi na yon, may iba lang ako na topic na sinama, like kung paano mag-apply for paano mag-re-apply for monetization para naman yun sa na-demonetized. Ngayon naman kasi talagang ang ituturo ko lang sa inyo ay kung paano mag-apply for monetization. Ito yung first time na nag-apply ako para sa aking YouTube channel. Kasi yung naunang video ko, yun yung YouTube channel ng asawa ko nung nag-apply siya for monetization. So, first, punta tayo sa ating Google Chrome. Mag-start na tayo. Then, dyan sa may search tab sa taas, i-type natin dyan, youtube.com. Then, click OK. Then, i-click nyo yung arrow up, pataas, o di kaya yung tatlong tuldok. Kung ano yung appear sa inyo, kung tatlong tuldok yung i-click nyo. Then, i-check natin itong desktop site. So, mas maganda mga ka-blessings na i-check nyo yung desktop site para kung cellphone man yung gamit nyo, yung makikita nyo sa screen is parang yung sa screen ng naka-laptop or naka-tablet. Naka-laptop, tablet, computer, ganon. Kasi kung hindi nyo yan i-check, nakikita nyo to screen, o ganyan lang siya. Simple lang, hindi nyo makikita yung sa gilid-gilid pa. So, i-check natin yan. Then, next, ay i-click natin yung ating profile picture sa taas. Ito siya. Yan. Click natin yung ating profile picture and then iba yung na-click ko. Click profile picture and then click natin yung your channel. Yung nasa unahan. Yan. Then, click natin itong customize channel. So, wait lang natin. Next, nakiklik natin ay itong $sign sa gilid. Yan. Monetization or $sign ang tawag dyan. Then, ito na nga. So, since na-reach na natin, kaya puro check yan dyan. Dito pala mga ka-blessings, dapat, pati rin dito sa dalawang to, dapat naka-check yan. Kasi kung hindi yan naka-check, ibig sabihin, may kulang pa kayo. Like, for example, itong 2-step verifications, hindi nyo pa na-verify, hindi nyo pa natapos yung 2-step verification na yan, X pa yan dyan. Tagawin nyo, i-click nyo yan para ma-verify nyo. So, kapag ganito na, lahat na naka-check, yung 4 na yan, okay na kayo. Pwede na kayong mag-apply. Click nyo na yung apply now. Then, ito na yung mga step na pagdadaanan natin. Step 1, review partner program terms. Dito, i-accept lang natin yung terms and conditions ni YouTube. Then sa step 2,
sign up for Google AdSense. Meron lang tayong konting fill upan. Then, step 3, wala na tayong gagawin kasi checking na yan. Once na matapos na or done na yung step 1 and step 2, yung step 3 automatic checking na yan. I-review na ni YouTube kung okay nga ba yung iyong channel, kung wala nga bang violations. So, unahin muna natin sa step 1. Click natin itong start. Yan. So, sa step 1, yung terms and conditions lang ni YouTube. Marami to. Kung gusto nyo meron kayong copy para may idea kayo, pwede nyo itong i-screenshot. Yan. Hanggang 6. So, ang gagawin natin, i-check natin yung dalawang box doon sa baba. Yan. Check natin yung dalawa na yan. Then, sa gilid, sa baba pa rin, i-click natin yung accept terms. Yan. Then, after nyan, mag-processing, yung step 1 natin is done na. Tapos na yung ating step 1. Next, step 2 naman tayo. Kiklik na natin yung start sa step 2. Then, dito, may question dito, do you have an existing AdSense account? I-click niyo yung arrow down at piliin nyo yung no. No, I don't have an existing account. Then, click continue. Then, dito, piliin nyo yung Gmail account na ginamit nyo sa inyong YouTube channel. Yun yung piliin nyo. Click nyo lang yung Gmail na yon. Then, ito na, dito na tayo sa ano na to. Next naman, i-click natin dito sa select your country or territory. Click natin itong arrow down at piliin natin yung Philippines. Diyan pala, i-click nyo yung yes, send me customized help and performance suggestions. Dito, piliin nyo yung lugar kung nasaan kayo. So, Philippines tayo. Then, ito ulit yung terms and conditions ni AdSense. Yan, Google AdSense. So, check lang natin yung yes, I have read. Then, click create account. Yan. Then, dito, wait lang natin. So, dito, pause muna natin. Dito, meron lang tayong konting fill upan. So, ito lang yon. So, ang ilalagay lang, ang ating fill upan lang dito. So, ito, okay na to. Ito, okay na to, individual. Dito naman sa name, ang ilalagay nyo dyan mga ka-blessings ay yung inyong totoong pangalan. So, huwag nyo ilalagay dyan yung name ng inyong YouTube channel. For example, yung totoong pangalan nyo ay Marian Rivera, yun yung ilalagay nyo dito. Huwag yung pangalan ng inyong YouTube channel. Then, sa address line 1, address line 2, kahit yung sa address line 1 lang yung ilagay nyo. Kung barangay yung ilalagay nyo dyan, mga ka-blessing. For example, barangay Mangga, yan lang yung ilalagay nyo dyan. Then, sa address line 2, kahit wag na kayong maglagay. Then, itong suburb, ang ilalagay nyo dyan, barangay pa din. Barangay Mangga, for example. Then, city, for example, Angeles City. Then, yung postal code ng Angeles City.
Kung hindi nyo po alam yung postal code, pwede nyo pong i-search sa Google. For example, Bataan. Bataan postal code. At lalabas na doon yung postal code ng Bataan at yun yung ilalagay nyo dito. Then, province, di ba? Angeles City. So, dito sa province, ito yung arrow down. I-click nyo yan, then piliin nyo yung Pampanga. Then, cellphone number nyo. Dapat yung ilalagay nyong cellphone number ay yung active. Yung nandyan sa inyo mismo. Then, pag natapos na lahat, i-review nyo muna lahat kung wala bang mali. Kapag okay na, that's the time na i-click nyo na yung submit. So, ito, mag-fill up na ako. Tatakpan ko lang for my personal informations. Yan. So, yun lang naman yung fill upan nyo. Yung inyong name, address, barangay, cellphone number. Ayun lang naman. Ito yung sa step 2. So, forward natin ng konti para hindi matagal. So, ito, malapit nang matapos. Kapag natapos nyo na lahat, i-click nyo na yung submit sa baba. So, dito pala guys, di ba sabi ko kanina, kanina may address line 1, may address line 2. So, dito, tinry kong i-submit, may kulang siya. So, yun pala yung address line 2. Ang gagawin nyo, di ba sa address line 1, Barangay Mangga, i-copy nyo na lang, i-paste na lang sa barangay, i-paste nyo na lang sa address line 2. Same lang yung address line 1 and address line 2. I-copy nyo lang. Kasi, kung may kulang kasi, hindi pala siya gagana. Ngayon ko lang naalala. Then, yung suburb, yung barangay nyo yan. Barangay nyo din yan. And so, after nating i-click yung submit, yan. Bumalik tayo. Wait, i-run natin. Yan na. So, ito na yung kanina. After nyo i-click yung submit, dito, yan na. After nating i-click yung submit, andito na yung mga tinype natin. Like yung ating full name, address, city, postal code, yung ating country, at yung ating cellphone number. Kung merong mali dyan, meron ditong lapis na icon doon, i-click nyo lang yun para ma-edit nyo. Pero, kung wala naman ng mali, i-click nyo na yung submit dito sa baba. Natakpan ng aking kasi tinakpan ko kasi ayan. Ayun, may nakalagay na submit. Ito yung sinasabi ko kanina mga ka-blessings na lapis. Kung meron mang mali dito, i-click nyo lang tong lapis para ma-edit nyo. Pero kung wala namang mali, i-click nyo na itong submit. Yan. Then, wait lang natin. Click nyo tong redirect. Ito siya. Yan. So, wait lang natin. Yan, na siya, processing na. So, kung makikita nyo, step 2 not started pa. So, after nating mag-fill up kanina, ang magiging status niyan, tulad ng nakikita nyo is, in progress na. Kasi nga, nakapag-fill up na tayo. So, continue lang muna natin. Ayan. So, ito mga ka-blessings. So, hindi pa abot ng isang araw. Kapag okay naman yung inyong pag-fill up, walang problema,
magiging done na rin itong step 2. Same sa step 1, di ba done? Pag ito step 2, walang problema, maya-maya, magiging done na rin yan. Then, kapag done na yung step 1 at step 2, yung step 3, automatic reviewing na yan. Nire-review na ni YouTube kung wala nga bang problema or violations yung iyong YouTube channel. Kung walang violations, hindi pa aabot ng 3 days, mag-i-email na kaagad sa'yo si YouTube na tawag nito na monetize ka na na-accept ka nila sa kanilang program. Ngayon, kapag 3 days na mahigit at hindi pa rin nag-i-email sa'yo si YouTube, malaki ang chance na hindi ka na-accept ni YouTube or na-demonetize ka. Hindi ka na-accept kasi meron kang violation sa iyong mga videos na in-upload sa iyong YouTube channel. Ayan, so ganun lang naman yung step mga ka-blessing sa pag-apply for monetization. So, di ba kanina ganito siya. Done, tapos in progress. So, maya-maya, kapag okay yung iyong pag-fill up, magiging ganito na siya. Step 1 and step 2, done na. At yung step 3, automatic, in progress na yan. Wala na kayong gagawin sa step 3, automatic na yan, in progress. Then, kapag okay yung, sabi ko nga kanina, kapag okay yung inyong mga videos, wala pang 3 days, mag-i-email na sa'yo si YouTube na monetize ka na. Pero kung 3 days na, sobra, hindi ka pa na monetize, malaki yung chance na hindi ka na-accept. So, ito yung sinasabi ko sa inyo ay based on my experience. So, ayun lamang mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay alam nyo na kung paano mag-apply for monetization or nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. Kung meron kayong mga katanungan na hindi ko nabanggit sa video na ito or hindi nyo naintindihan, comment nyo na lang po sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, huwag mo isipin ang pagod at hirap. Ang isipin mo yung dahilan kung bakit ka nagsusumikap. Ayun lamang po at maraming salamat po sa panonood. God bless!